Hello, ako po si Dr. Mila De La Paz. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pambihirang pribilehiyo na maging isang gynecologist at ang huling 15 taon nito ay partikular kong inilaan sa masigla at nagbabagong kalusugan ng mga kababaihan matapos ang menopause. Sa aking klinika dito sa Makati, kung saan ang sikat ng araw ay kasing liwanag ng karunungan sa mga mata ng aking mga pasyente, natutunan ko na ang mga pinakamalalim na usapan ay hindi nangyayari habang nasa eksaminasyon, kundi sa mga tahimik na sandali pagkatapos nito kapag ang isang babae ay panatag na para itanong ang mga bagay na matagal na niyang kinikimkim. Paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa pinakamakapangyarihan, abot kaya at kapaki-pakinabang na kasangkapan para sa inyong kalusugan, kaligayahan at kasiglahan pagkatapos ng edad 60 ay lubos na hindi nauunawaan at marahil ay nagagamit pa ng mali. Sa halos buong buhay ninyo, hindi ko tinutukoy ang isang bagong supplement mula sa isang magarbong wellness store sa BGC o isang komplikadong yoga pose. Ang tinutukoy ko ay ang malalim na personal at nakapagpapagaling na gawain ng sariling pagbibigay lugod. Ngayon, ramdam ko na ang ilan sa inyo ay maaring hindi komportable. Okay lang po iyon. Sa loob ng maraming henerasyon ang paksang ito ay nababalot ng katahimikan, naging bulong-bulungan o isinantabi bilang isang bagay na mababaw o kahiya-hiya isang bagay para sa mga bata, sa mga hindi mapakali, sa mga hindi pa marunong. Ito ang pinakamalaking kasinungalingan sa lahat, na habang lumalabas, ang mga puting buhok at ang mga guhit sa ating muka ay nagsasalaysay ng ating buhay, ang ating sensualidad ay dapat nang itago na parang mga lumang photo album. Narito ako ngayon bilang inyong doktora at tagapagtaguyod upang sabihin sa inyo na hindi lamang ito kasinungalingan, kundi isa itong mapaminsalang kabulaanan na nag-aalis sa mga kababaihan ng pinagmumulan ng kagalakan, koneksyon at malalim na kaginhawaan. Ang katotohanan ng inyong katawan sa kaniyang kahangahangang kaluwalhatian sa edad na 60-70 o 80 ay nananatiling isang bukal ng napakalaking kasiyahan. Ang instrumento ay naririyan pa rin. Kailangan lang nating matutunang tugtugin ito kung ano ito ngayon, hindi kung paano ito noon. Sa paglipas ng mga taon sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga kumpidensyal na pag-uusap, naipon ko ang karunungan, ang mga pagsisisi at ang mga tagumpay ng aking mga pasyente. Ibinahagi nila sa akin ang mga pagkakamaling ginawa nila sa loob ng maraming taon, ang mga simpleng pagbabago na nagpabago sa lahat at ang kalayaang natagpuan nila sa kabilang dulo. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kolektibong karunungang yon. Ating aalisin ang tabing sa 7 pinakakaraniwang pagkakamali sa sariling pagbibigay lugod na paulit-ulit na sinasabi sa akin ng mga kababaihang higit sa ista na sana ay mas maaga nilang naiwasan. Ito ay hindi tungkol sa paghabol sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagyakap sa malalim hinog at natatanging ganda ng sensualidad ng babaeng kung sino ka ngayon. 1. Ang maling akala ng tigang na disyerto. Ang una at masasabing pinakamabigat na pagkakamali na nakikita ko ang nagdudulot ng pinakamaraming pisikal, na hirap at psikolohikal na pagkasira ng loob ay ang tinatawag kong maling akala ng tigang na disyerto. Ito ang gawain ng pagsasagawa ng sariling pagbibigay lugod na para bang ang iyong katawan ay naglalabas pa rin ng saganang natural na lubrikasyon tulad ng isang 20 taong gulang. Pagkatapos ng menopause, bumababa ng malaki ang ating estrogen levels. Ang estrogen ang hormone na nagpapanatili sa mga tissue ng ari na malaman na babanat at basa-basa. Kung wala ito ang mga tissue, ay maaring numipis, maging mas maselan at matuyo, isang kondisyon na kilala bilang vaginal atrophy o genitourinary syndrome of menopause GSM. Ang pagbaliwala sa pangunahing pagbabagong biolohikal na ito ay paghahanda sa sarili para sa kabiguan. Ang pagsubok sa anumang uri ng stimulation,
gamit man ang mga daliri o laruan sa tuyo, at maselang tissue ay hindi lang hindi komportable. Maari itong maging masakit. Maari itong magdulot ng gasgas pamumula at kahit maliliit na sugat sa balat ng ari na hindi lamang masakit, kundi nagpapataas din ng panganib ng mga impeksyon tulad ng UTI o yeast infection. Ang sakit na ito ay lumilikha ng isang mapanirang negatibong ugnayan sa utak. Ang iyong katawan sa kaniyang walang hanggang karunungan ay natututong iugnay ang paghipo sa sakit at nagsisimula itong magsara bilang pag-asam dito. Ang pagka-arouse ay nagiging mas mahirap, ang pagnanasa ay humihina at napag-isipan mo ng may kamalian na wala na. Hindi ito nawala. Nakalimutan mo lang ang isang mahalagang sangkap. Ang solusyon ay kasing simple ng pagiging epektibo nito, yakapin ang dekalidad na lubricant bilang iyong matalik na kaibigan. Hindi ko tinutukoy ang malagkit at puno ng glycerin na maaaring mabili sa mga gasolinahan. Ang tinutukoy ko ay ang pamumuhunan sa isang premium at ligtas para sa katawan na lubricant. May dalawang pangunahing uri na dapat isaalang-alang: water-based at silicone-based. Ang water-based lubricants ay maraming gamit ligtas, gamitin sa lahat ng laruan at madaling linisin. Hanapin ang mga walang parabens, glycerin na maaaring magdulot ng yeast infection at pabango. Ang silicone-based lubricants ay mas madulas at mas matagal ang epekto, kaya't mainam ito para sa mas mahabang sesyon o para sa mga kababaihang may matinding pagkatuyo. Gayunpaman, hindi ito dapat gamitin sa mga silikone na laruan dahil maaari nitong masira ang material. Huwag gumamit ng petroleum jelly baby oil o mantika dahil maaari nitong guluhin ang maselang pH balance ng ari at mahirap linisin. Ilagay ito ng sagana hindi lang sa pasukan, kundi sa clitoris labia at sa iyong mga daliri o laruan. At ilagay ito bago ka pa man magsimula. Mayroon akong pasyente, isang kaibig-ibig na 72 taong gulang na retiradong librarian mula sa Cebu na nagngangalang Corazon na nagsabi sa akin na akala niya'y tapos na ang kanyang buhay sekswal. Inilarawan niya ang pakiramdam bilang papel de liha. Matapos ang aming pag-uusap, nag-aalanganan siyang bumili ng isang bote ng magandang kalidad na silicone-based lubricant. Sa susunod na pagkikita namin, nagliliwanag ang kanyang mga mata. Dra de la Paz, sabi niya, para akong nagdidilig ng hardin na akala ko'y patay na. Lahat ay namulaklak. Ngayon nais kong kumustahin kayo. Ang issue ba ng pagkatuyo at hirap ay tumutugma sa inyong sariling karanasan? Ito ba ay isang bagay na tahimik ninyong pinagdurusahan? Kung nakatulong sa inyo ang unang punto at nagbigay ito ng bagong pananaw, paki-type ang numerong 1 sa mga komento sa ibaba. Kung hindi ito gaanong nauugnay o nakatulong para sa iyo, paki-type ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at tumutulong sa akin na iakma ang aking payo sa kung ano talaga ang kailangan ninyo. Ang pagkakakulong sa gawain na paulit-ulit. Kapag nakagawa na tayo ng komportable at madulas na pundasyon, haharapin naman natin ang pangalawang malaking pagkakamali, ang pagkakaipit sa gawain na paulit-ulit. Ito ang tendensyang gawin ang eksaktong parehong bagay sa eksaktong parehong paraan sa bawat pagkakataon na umaasa sa parehong resulta na nakukuha mo noong 35 ka pa. Ang ating mga katawan ay hindi mga kagamitang hindi nagbabago. Ang mga ito ay dinamiko at patuloy na nagbabagong mga tanawin. Ang landas tungo sa kasiyahan na dati lang isang maluwag na superhighway noong 30s at 40s mo ay maaaring isang tahimik na daan sa probinsya na ngayon, habang may mga ganap na bago at hindi pa natutuklas ang mga magagandang ruta na nagbukas sa ibang lugar. Ang patuloy na pag-stimulate sa iisang partikular na lugar na may parehong diin at galaw para lamang mapuno ng pagkabigo ay isang karaniwang reklamo. Ang dahilan kung bakit hindi na sapat ang lumang paraan ay dahil nagbabago ang ating buong nervous system kasabay ng edad
at mga pagbabago sa hormone. Ang ilang mga lugar ay maaring maging hindi na gaanong sensitibo, habang ang iba naman, nakakagulat, ay nagiging mas sensitibo. Nagbabago ang daloy ng dugo. Ang clitoris halimbawa ay nananatiling puno ng mga nerve ending, ngunit ang nakapalibot na tissue ay maaring hindi na gaanong namamaga na nagbabago sa kung paano ito tumutugon sa direktang pressure. Ang pag-asa sa isang dekada lumang alaala ng kung ano ang gumagana ay pagbabalewala sa magandang katotohanan ng katawan na iyong tinitirhan ngayon. Ang solusyon ay maging isang magiliw at mausisang eksplorador ng iyong sariling katawan. Ito ay isang panahon para sa muling pagtuklas, hindi pag-uulit. Hinihikayat ko ang aking mga pasyente na maglaan ng oras na walang layunin, walang pressure na makarating sa orgasm, walang finish line na dapat tawirin. Ang tanging layunin ay ang pakiramdam. Magsimula sa pag-explore ng mga lugar na hindi sa ari. Pansinin ang pagiging sensitibo ng iyong balat, sa likod ng iyong mga tuhod, sa loob ng iyong mga pulso, sa iyong leeg, o sa iyong mga tainga. Gumamit ng iba't ibang tekstura, isang seda na scarf, isang malambot na balahibo, o ang iyong sariling mga daliri na may kaunting massage oil. Kapag lumapit ka na sa iyong ari, maging isang cartographer na nagmamapa ng bagong teritoryo. Sa halip na dumiretso sa clitoris, i-explore ang buong vulva. Dahan-dahang sundan ng panlabas at panloob na labiya. Bigyang pansin ang lugar sa paligid ng pasukan ng ari. Gumamit ng iba't ibang uri ng paghipong magaan, parang balahibong haplos, matatag at tuloy-tuloy na pressure, mabagal na pag-ikot, dahan-dahang pagtapik. Maaari mong matuklasan na ang direkta at matinding stimulation na dati mong hinahanap ay sobra na ngayon at ang mas malawak at kalat na pakiramdam sa paligid ng buong clitoral hood at mons pubis ay mas nakaka-arouse. Mayroon akong pasyente, isang 68 taong gulang na artist mula sa Baguio na labis na nadidismaya. Ang kanyang subok at napatunayan na paraan ay hindi na gumagana. Iminungkahi ko sa kanya na lapitan ito tulad ng isa sa kanyang mga pinta na nagsisimula sa isang blankong canvas at nag-e-explore nang walang paunang ideya kung ano ang magiging huling produkto. Sinabi niya sa akin kalaunan na natuklasan niya na ang dahan-dahang pressure sa kanyang perineum, ang bahagi sa pagitan ng pasukan ng ari at ng butas ng puwit, ay isang bago at napakalakas na pleasure point para sa kanya, isang lugar na ganap niyang binaliwala sa loob ng 50 taon. Kinailangan niyang kalimutan ang lumang mapa upang matuklasan ang kanyang bagong mundo. Ano ang pakiramdam sa iyo ng ideyang ito ng pag-e-explore? Natatagpuan mo ba ang iyong sarili na naiipit sa isang gawain na hindi na nakakatulong sa iyo? Ipaalam sa akin kung ang konsepto ng pagiging isang body explorer ay isang kapakipakinabang na balangkas sa pamamagitan ng pag-type ng uun sa mga komento. Kung sa tingin mo ay hindi ito angkop sa iyo o hindi kapakipakinabang, isang 0 ay malugod na tatanggapin. Binabasa ko ang bawat isang feedback. 3. Ang bitag ng orgasmo lamang. Ito ay nagdadala sa atin sa pangatlo at marahil pinakasikolohikal na malalim na pagkakamali. Ang bitag ng orgasmo lamang. Ito ang malalim na nakatanim na paniniwala na ang tanging layunin ng anumang sexual na gawain, kabilang ang sariling pagbibigay lugod, ay ang makamit ang isang orgasm. Kung hindi mangyari ang isang orgasm, ang buong karanasan ay itinuturing na isang kabiguan. Ang kaisipang ito ay isang labi ng isang pananaw sa sexualidad na nakatuon sa performance at layunin na, sa totoo lang, ay walang naitutulong kaninuman, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ginagawa nitong isang nakaka-stress na pagsusulit na may gradong pasado o bagsak, ang isang potensyal na gawain ng kagalakan, koneksyon at pagpapahinga. Bakit ito napakasama? Dahil ang ating tugon sa orgasm ay maaaring magbago at madalas na nagbabago pagkatapos ng 60. Maaaring mas matagal bago ma-arouse ang tindi ng climax, ay maaaring mag-iba
o maaaring hindi ito mangyari sa bawat pagkakataon. Sa pamamagitan ng paggawa sa orgasm bilang tanging sukatan ng tagumpay, naglalagay ka ng napakalaking pressure sa iyong sarili at binabaliwala ang malawak na spectrum ng kasiyahan na magagamit mo sa buong proseso. Nalalampasan mo ang buong paglalakbay dahil nakatuon ka sa iisang destinasyon. Ang tunay na kahalagahan ng sariling pagbibigay lugod sa kabanatang ito ng buhay ay higit pa sa rurok ng isang orgasm. Ito ay isang mabisang kasangkapan para sa pagbabawas ng stress dahil naglalabas ito ng endorphins at oxytocin, ang feel-good at bonding hormones. Ito ay nagpapabuti ng daloy ng dugo sa pelvic region na mahalaga para sa kalusugan ng tissue. Tinutulungan ka nitong manatiling konektado at maalam sa iyong sariling katawan. At marahil, ang pinakamahalaga ito ay isang gawain ng radikal na pag-aalaga sa sarili at pakikipag-ugnayan sa taong makakasama mo sa natitirang bahagi ng iyong buhay, ang iyong sarili. Ang solusyon ay ang sadyaing baguhin ang kahulugan ng tagumpay. Bago ka magsimula, magtakda ng isang intensyon na walang kinalaman sa orgasm. Ang iyong layunin ay maaaring simpleng maging relax sa loob ng 15 minuto. Maaari itong maging pakiramdam na sensual at naroroon sa iyong katawan. Maaari itong simpleng tamasahin ang pakiramdam ng paghipo nang walang anumang inaasahan. Sa pamamagitan ng pag-alis ng pressure ng finish line, binibigyan mo ang iyong sarili ng kalayaan na tamasahin ang buong karanasan, ang init ng kilig, ang pagbuo ng arusal, ang malalim na paghinga. Nakakatuwa kapag binitawan mo ang desperadong pangangailangan na magkaroon ng orgasm. Nalilikha mo ang relax at bukas na estado ng isip kung saan ito pinakamalamang na mangyari. Isang pasyente ko, isang dating CEO sa kanyang huling 60s mula sa Metro Manila, ay isang klasikong Type A personality. Nilalapitan niya ang lahat sa buhay bilang isang layunin na dapat makamit at ang kanyang solo sex life ay hindi naiiba. Tinitingnan niya ang oras na didismaya at pakiramdam niya ay bigo. Nagtrabaho kami sa pagbabago ng kanyang kaisipan mula sa pag-abot tungo sa pagtanggap. Pinagsimula ko siya sa simpleng pagligo, sa maligamgam na tubig, pagsisindi ng kandila, at dahan-dahang pagmamasahe ng losyon sa kanyang balat sa loob ng 20 minuto na walang anumang paghipo sa ari. Unti-unti, natututunan niyang makasama lamang ang mga sensasyon. Nagtagal ito, ngunit sa huli ay iniulat niya na hindi lamang niya mas tinatamasa ang proseso, kundi ang kanyang mga orgasm. Kapag nangyari ito, ay mas malalim at buo dahil nagmula ito sa isang lugar ng pagpapahinga, hindi pagpupumilit. Gusto kong marinig ang inyong saloobin dito. Naramdaman niyo na ba ang pressure na yon, ang pakiramdam ng kabiguan kung hindi niyo narating ang climax? Ang pagbabago ba ng layunin mula sa orgasm tungo sa pangkalahatang kasiyahan ay parang isang pabigat na naalis sa inyong mga balikat? Kung ang ideyang ito ay tumutugma sa iyo, bigyan mo ako ng yi. Kung sa tingin mo ang orgasm ay at dapat laging maging pangunahing layunin, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng 0. Walang tama o maling sagot, tanging ang iyong karanasan lamang. 4. Ang pagtuon lamang sa clitoris. Ang ika-4 na pagkakamali ay malapit na kamag-anak ng huli at ito ang tinatawag kong pagtuon lamang sa clitoris. Ito ang tendensyang mag-focus ng eksklusibo at matindi sa clitoral glands, ang maliit at napakasensitibong panlabas na bahagi, habang binabaliwala ang malawak at magkakaugnay na network ng kasiyahan sa paligid nito. Habang ang clitoris ay talaga namang sentro ng orgasm ng babae, dahil sa libu-libong nerve endings nito, ang pagtrato dito na parang isang nakahiwalay na doorbell na walang tigil na pinipindot ay madalas na isang recipe para sa sobrang stimulation, hirap at kahit pamamanhid. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay ang maliit na lugar na ito lamang ang susi sa kaharian. Ngunit binabaliwala nito ang magandang pagiging komplikado ng ating anatomy. Ang clitoris ay hindi lamang ang nakikita mo sa ibabaw,
Ito ay isang mas malaking istruktura na hugis wishbone na umaabot sa loob na pumapalibot sa urethra at ari. Ang mga panloob na binti o kruran nito ay puno ng erectile tissue tulad ng sa isang ari ng lalaki. Sa makatuwid ang pag-stimulate sa mga lugar sa paligid ng clitoris, ang labia, ang mons pubis, ang malamang umbok sa itaas, at kahit ang loob ng ari ay maaaring hindi direktang magpa-arouse sa buong clitoral complex sa paraang mas malalim at hindi gaanong nakakabigla kaysa sa direkta at matinding stimulation. Ang kahalagahan ng pag-unawa rito ay nagbubukas ito ng isang universo ng mga bagong sensasyon. Ang isang mas holistikong diskarte ay pumipigil sa sensitibong glands na ma-burnout bago ka pa man ganap na ma-arouse at nagbubuo ito ng isang mabagal at kumukulong kasiyahan na maaaring humantong sa isang mas malalim at buong katawan na karanasan ng orgasm. Ang solusyon ay isipin ito bilang mga sona ng kasiyahan sa halip na isang pindutan lamang, maglaan ng sapat na oras sa pag-init ng buong lugar. Gamitin ang palad ng iyong mga daliri upang maglapat ng banayad na pressure sa iyong mons pubis. Gumamit ng paikot na galaw sa balat sa magkabilang gilid ng iyong clitoral hood. Dahan-dahang haplusin ang iyong panloob at panlabas na labia. Maaari mong matuklasan na ang hindi direktang stimulation na ito ay higit pa sa sapat upang dalhin ka sa isang mataas na antas ng arousal. Kapag direkta mo nang lalapitan ng clitoris, gumamit ng isang sapin ng lubricant at magsimula sa pinakamahinang posibleng paghipo. Magpalit-palit sa pagitan ng direktang paghipo at pag-stimulate sa mga lugar sa paligid nito. Isipin ito na parang isang magandang musika, hindi mo basta-basta pinapatugtog ng malakas ang kasukdulan. Binubuo mo ito ng mga layer ng harmonia, tempo at ritmo. Isang pasyente mula sa Davao, isang 70 gulang na nag-i-enjoy sa sariling pagbibigay lugod sa buong buhay niya ay lumapit sa akin dahil bigla itong naging nakakainis at matulis. Ginagawa niya ang parehong bagay na lagi niyang ginagawa, ngunit iba na ang tugon ng kanyang katawan. Pinag-usapan namin ang ideya ng holistikong paghipo. Nagsimula siyang gumamit ng isang maliit at malambot na vibrating wand, hindi direkta sa clitoris, kundi sa kanyang labia at mons pubis. Natuklasan niya na ang banayad na vibrations sa nakapalibot na tissue ay lumikha ng isang mas malalim at yumayanig na arousal na mas kasiya siya kaysa sa nakakakiliting pakiramdam na kanyang pinagsawaan. Ngayon kayo naman, nakatuon ka ba sa iisang lugar lamang bago ba sa iyo ang ideya ng pag-explore sa buong tanawin ng iyong vulva kung ang mas malawak na diskarte sa paghipo ay tila isang bagay na gusto mong subukan, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng 1 sa mga komento. Kung palagi mong napag-alaman na ang direktang stimulation ang pinakamahusay para sa iyo at hindi ito gaanong nakakatulong, okay lang ang 0. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan, ipo, ang bawal na gamit. Ito ay direktang nag-uugnay sa ikalimang karaniwang pagkakamali, ang bawal na gamit. Ito ang pag-iwas sa paggamit ng mga sex toy madalas dahil sa malalim na nakatanim na paniniwala na ang mga ito ay hindi natural, isang senyales ng personal na kabiguan o isang bagay lamang para sa mga kakaiba o bastos. Maraming kababaihan na higit sa 60 ang lumaki sa isang panahon kung saan ang mga bagay na ito ay itinitinda sa madidilim na sulok, hindi sa maliwanag at nakakaengganyong mga butik at website na nakatuon sa kalusugan ngayon. Pinipigilan ng makalumang pag-iisip na ito ang mga kababaihan na ma-access ang mga kasangkapan na maaaring maging lubhang kapakipakinabang kung hindi man mahalaga para sa pag-navigate sa mga pisikal na pagbabago ng pagtanda. Ang pag-asa lamang sa sariling mga kamay ay maaaring maging limitado. Habang tayo ay tumatanda, maaari tayong magkaroon ng rayuma sa ating mga daliri na nagpapahirap o nagpapasakit sa ilang mga galaw.
Maaari tayong magkaroon ng mas kaunting lakas o mahirapang mapanatili ang pare-parehong pressure. Ang mga anggulo ay maaring maging awkward. Sa pagtangging isaalang-alang man lang ang isang modernong vibrator o dildo, para mo na ring hinihiling sa isang karpintero na magtayo ng bahay nang walang power drill, posible, ngunit mas mahirap, at ang mga resulta ay maaring hindi gaanong kasiyasya. Ang kahalagahan ng paglampas sa tabu na ito ay tungkol sa empowerment at accessibility. Ang mga modernong sex toy ay hindi nakakatakot o kahiya-hiya. Ang mga ito ay mga kagamitan para sa kalusugan. Ang mga ito ay ergonomically designed gawa sa body-safe medical-grade silicone at nag-aalok ng iba't ibang bilis at pattern na hindi kayang gayahin ng iyong mga daliri. Para sa isang katawan na maaaring mangailangan ng kaunting tulong upang dumaloy ang dugo, ang isang vibrator ay maaaring maging isang game changer. Ang mga vibrations ay maaaring gumising sa mga nerve endings at magpataas ng sirkulasyon sa paraang hindi kaya ng manual stimulation na kadalasang ginagawang mas madali at mas pare-pareho ang arousal at orgasm. Ang solusyon ay baguhin ang pananaw sa mga laruan bilang mga pantulong sa kalusugan at magsimula ng dahan-dahan. Hindi mo kailangang pumasok sa isang nakakalulang adult store. Maraming magagandang kumpanya online na itinatag ng mga babae na partikular na tumutugon sa mga nakatatanda na may maingat na packaging at elegante hindi nakakatakot na mga disenyo. Isang magandang panimula ay ang isang maliit kasya sa palad na external vibrator na madalas tawaging bullet o wand. Hanapin ang gawa sa 100% silicone, hindi tinatablan ng tubig, para sa madaling paglilinis at may simple madaling gamitin na mga pindutan. Naaalala mo ba ang ating talakayan tungkol sa pagtuon lamang sa klitoris? Ang mga kagamitang ito ay perpekto para sa mas malawak na stimulation. Maaari mong gamitin ang umuugong na base sa iyong mons pubis o ang gilid ng laruan sa iyong labia bago mo pa man ito direktang idikit sa iyong klitoris. Naaalala ko ang isang 70 taong gulang na pasyente, isang retiradong guro mula sa isang maliit na bayan sa Batangas, na labis na nahiya noong una kong iminungkahi ito. Ay hindi po, Dra. Dela Paz, hindi ko po kaya, sabi niya. Ngunit nahihirapan siya dahil sa rayuma sa kanyang mga kamay. 6 na buwan ang lumipas, nahihiya niyang inamin na bumili siya ng isang maliit at eleganteng wand online. Ito ang aking munting sikreto. Bulong niya na may kislap sa kanyang mga mata. Mas madali para sa aking mga kamay at naku, ang mga resulta ay talagang episyente. Nais kong malaman ang inyong mga iniisip tungkol dito. Ang ideya ba ng paggamit ng sex toy ay isang bagay na naisip niyo na, o ito ba ay parang isang hadlang para sa inyo kung ang bahaging ito ay nagparamdam sa inyo na kahit kaunti ay mas bukas na kayo sa ideya pakialam sa akin sa pamamagitan ng wand? Kung ito ay isang matatag na hindi pa rin para sa inyo iyon, ay ganap na okay, i-type lang ang 0. Ang inyong antas ng kaginhawahan ang pinakamahalaga. Ang pagbabaliwala sa koneksyon ng isip at katawan. Ang ika-6 na pagkakamali ay isa na umiiral lamang sa pagitan ng mga tainga, ngunit may malalim itong epekto sa buong katawan. Ito ang pagkakamali ng pagbabaliwala sa koneksyon ng isip at katawan. Ito ang pagtatangkang makisali sa sariling pagbibigay lugod habang ang iyong isip ay abala sa isang listahan ng mga dapat gawin puno ng pagkabalisa tungkol sa iyong pinansyal o nilalamon ng negatibong pag-iisip tungkol sa iyong tumatandang katawan. Hindi mo maaaring asahan na ang iyong katawan ay magbubukas sa kasiyahan kung ang iyong isip ay isang kuta ng stress at pagpuna. Ang lumang paraan ay ang tapusin na lang ito o subukang pilitin ang isang pisikal na tugon habang wala sa sarili. Bihira itong gumana. Ang arousal ay hindi nagsisimula sa ari. Nagsisimula ito sa utak. Ang utak ang ating pinakamalaki at pinakamahalagang sex organ.
Kung ang iyong nervous system ay nasa estado ng laban o takbo, dahil sa stress pisikal na hindi ito makalipat sa estado ng pahinga at panunaw, at pagpaparami at pagkain na kinakailangan para sa sexual na arousal. Ang cortisol, ang stress hormone, ay kaaway ng oxytocin at endorphins. Bukod dito, ang mga taon ng mensahe mula sa lipunan ay maaring humantong sa isang malupit na panloob na kritiko na sumusulpot sa mga hindi angkop na pagkakataon, hinuhusgahan ang mga kulubot sa iyong tiyan o ang lambot ng iyong mga braso. Ang kritikal na boses na ito ang tunay na pamatay ng pagnanasa. Mahalagang maunawaan na ang paglikha ng isang mental at emosyonal na espasyo para sa kasiyahan ay kasing halaga ng paggamit ng lubrikant. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong sarili ng pahintulot na tumanggap ng kasiyahan at sapat na pagiging naroroon upang maranasan ito. Ang solusyon ay lumikha ng isang ritual. Hindi ito kailangang maging detalyado, ngunit dapat itong magbigay ng senyales sa iyong utak na lumilipat ka mula sa pang-araw-araw na mundo patungo sa isang sagradong espasyo ng pag-aalaga sa sarili. Maaari itong magsimula sa paglock ng pinto ng kwarto at pagpapatugtog ng musika na nagpapadama sa iyo na relax o sensual. Maaari itong maglaman ng 5 minutong malalim na paghinga na nakatuon sa pakiramdam ng hangin na pumapasok at lumalabas sa iyong mga baga upang pakalmahin ang iyong nervous system. Maaari itong pagtingin sa iyong sarili sa salamin, hindi nang may pagpuna, kundi nang may pasasalamat, paglalagay ng kamay sa iyong puso at pagpapasalamat sa iyong katawan sa pagdadala sa iyo sa napakaraming dekada ng buhay. Ang pagsasanay na ito ng mindfulness, ng pagiging ganap na naroroon sa sandaling ito nang walang paghuhusga ang susi. Kapag hinipo mo ang iyong balat, talagang damhin ang sensasyon ng paghipo. Kung ang iyong isip ay lumipad sa iyong listahan ng bibilhin, dahan-dahan itong ibalik sa pakiramdam sa iyong mga daliri o sa init sa iyong hita. Ang pagsasanib na ito ng isip at katawan ang lugar kung saan matatagpuan ang tunay at malalim na kasiyahan. Isang pasyente mula sa Quezon City, isang 50 taong gulang na wala ng anak sa bahay, ay nakaramdam ng malalim na pamamanhid. Pisikal niyang ginagawa ang mga galaw, ngunit walang nararamdaman. Natuklasan namin na ang kanyang isip ay laging abala sa mga problema ng kanyang mga adultong anak. Ang kanyang ritual ay naging kanyang mental clearinghouse. Bago pa man niya hipuin ang kanyang katawan, gumugugol siya ng 10 minuto sa pagsusulat ng lahat ng kanyang mga alalahanin sa isang journal na epektibong ipinaparada ang mga ito sa pahina. Ang simpleng gawaing ito ay nagpalaya sa kanyang isipan upang maging tunay na naroroon sa kanyang sariling katawan at dahan-dahan ang pakiramdam ay bumalik. Paano naaapektuhan ng iyong estado ng pag-iisip ang iyong kakayahang makaramdam ng kasiyahan? Napansin mo na ba na kapag stress ka, hindi tumutugon ang iyong katawan? Kung ang pagtuon na ito sa mindfulness at paglikha ng isang ritual ay parang isang nawawalang piraso ng puzzle para sa iyo i-type ang 1. Kung hindi mo nararamdaman na ito ay isang malaking salik sa iyong karanasan, ipaalam sa akin sa pamamagitan ng 0. 7. Ang pagdurusa sa katahimikan at kahihiyan. Sa wakas dumating tayo sa ikapito at marahil pinakalaganap na pagkakamali ang siyang pinag-uugatan ng lahat ng iba pa. Ito ang pagkakamali ng pagdurusa sa katahimikan at kahihiyan. Ito ang paniniwala na ang iyong mga tanong ay katawa-tawa, ang iyong mga pagnanasa ay hindi normal, at ang iyong mga paghihirap ay dapat mong pasanin mag-isa. Sa loob ng maraming henerasyon, ang sexualidad ng kababaihan, lalo na habang sila ay tumatanda, ay isa sa mga pinakatatagong lihim sa mundo. Nakikipag-usap tayo sa ating mga kaibigan tungkol sa ating masakit na mga kasukasuan, sa ating mga apo, sa ating mga plano sa pagreretiro, ngunit bihira kung mayroon man nating pag-usapan ito.
Ang katahimikang ito ay lumilikha ng isang malakas na ilusyon na ikaw lang ang nakakaramdam nito. Ang pag-iisang ito ang dahilan kung bakit nagtatagal ang mga pagkakamalingaw ito. Kung walang ibinabahaging kaalaman at komunidad, pinipilit nating lahat na muling imbentuhin ang gulong sa dilim. Ang problema sa lumang paraan ng pananahimik na lang ay nagpapatuloy ito sa isang siklo ng maling impormasyon at kahihiyan. Pinipigilan ka nitong humingi ng tulong sa iyong doktor, matuto mula sa mga karanasan ng ibang kababaihan at gawing normal ang isang mahalagang bahagi ng iyong karanasan bilang tao. Nagpaparamdam ito sa iyo na sira ka, kayong nagbabago ka lamang. Ang kahalagahan ng pagbasag sa katahimikang ito ay hindi maaaring maliitin. Kapag ipinapahayag mo ang iyong mga alalahanin, binubuksan mo ang pinto sa mga solusyon. Kapag ibinabahagi mo ang iyong kwento, napagtatanto mo na hindi ka nag-iisa, mayroong napakalaking kapangyarihan sa pag-alam na ang pagkadismaya na iyong nararamdaman ay naramdaman na ng milyon-milyong iba pang kababaihan at may mga landas upang muling matuklasan ang kagalakan. Ang solusyon ay dalawa: makipag-usap sa isang profesional at makipag-usap sa iyong mga kapwa. Pakiusap, nakikiusap ako sa inyo. Makipag-usap sa inyong gynecologist, sa inyong primary care physician, o sa isang therapist na dalubhasa sa sexualidad. Narinig na namin ang lahat. Walang tanong na ikagugulat namin at walang problema na huhusgahan namin. Narito kami upang tulungan kayong i-navigate ang mga pagbabagong ito gamit ang medikal na payo, mga rekomendasyon ng produkto at mahabaging suporta. Pangalawa, isaalang-alang ang paghahanap ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan o isang komunidad ng mga kababaihan kung saan maaring pag-usapan ng hayagan ang mga paksang ito. Maaring ito ay isang malapit na kaibigan na matagal mo nang kilala o kahit isang pribadong online forum para sa mga kababaihang higit sa 60. Ang simpleng gawain ng pagsasabing, "Nahihirapan ako rito," at marinig ang ibang tao na nagsasabing, "Ako rin," ay isa sa mga pinakanakapagpapagaling na karanasan na maaaring magkaroon ng isang tao. Binubuwag nito ang kahihiyan bawat isang laryo. Isang grupo ng aking sariling mga pasyente dito mismo sa Makati ay impormal na nagsimula ng kanilang sariling maliit na book club matapos magkakilala sa aking waiting room. Inamin nila sa akin ilang buwan ang lumipas na bihira nilang pag-usapan ang mga libro. Sa halip, lumikha sila ng isang ligtas na espasyo upang pag-usapan ng menopause intimacy at oo ang sariling pagbibigay lugod. Tinatawag nila ang kanilang sarili na mga masiglang rosas at ang suportang ibinibigay nila sa isa't isa ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang reseta na maaari kong isulat. Ito na ang aking huling kumustahan sa inyo. Matagal na ba ninyong itinatago ang mga tanong at alalahaning ito sa katahimikan? Ang ideya ba ng pakikipag-usap sa isang doktor o isang kaibigan tungkol dito ay nakakatakot, ngunit marahil ay medyo nakapagpapalaya rin kung ang mensaheng ito tungkol sa pagbasag sa katahimikan ay naghihikayat sa iyo. Pakitype ang 1. Kung mas gusto mong panatilihing pribado ang mga bagay na ito, lubos kong iginagalang yon. I-type lang ang 0. Salamat sa pagbabahagi ng iyong feedback sa akin sa buong talakayang ito. Habang papalapit na tayo sa pagtatapos ng ating oras, huminga tayo sandali at pagnilayan ang paglalakbay na ating tinahak. Inilatag natin ang 7 karaniwang mga pattern na maaring pumipigil sa iyo mula sa isang mas mayaman at mas kasiyasang relasyon sa iyong sariling katawan. Binuwag natin ang maling akala ng tigang na disyerto sa pamamagitan ng pagyakap sa lubricant bilang isang hindi mapag-uusapang kaalyado. Kumawala tayo sa pagkakakulong sa gawain na paulit-ulit sa pamamagitan ng panata na maging mausisang eksplorador ng ating patuloy na nagbabagong mga katawan. Nakatakas tayo sa bitag ng orgasmo lamang na binabago ang kahulugan ng tagumpay, hindi bilang isang rurok, kundi bilang buong tanawin ng kasiyahan
at pagpapahinga. Lumampas tayo sa pagtuon lamang sa clitoris upang yakapin ang isang mas holistiko at buong katawan na diskarte sa paghipo. Hinamon natin ang bawal na gamit na binabago ang pananaw sa mga vibrator bilang modernong pantulong sa kalusugan. Kinilala natin ang malalim na koneksyon ng isip at katawan na nauunawaan na ang kapayapaan sa isip ang daan patungo sa kasiyahan sa katawan. At sa wakas hinarap natin ang pinakamatinding hadlang sa lahat, ang katahimikan ng kahihiyan na nagpasyang maghanap ng kaalaman at komunidad. Ang mga ito ay hindi lamang mga tip para sa mas magagandang orgasm. Ang mga ito ay mga paanyaya sa isang mas malalim, mas mapagmahal at mas tapat na relasyon sa iyong sarili. Ito ay isang pagkilos ng pag-angkin sa iyong kasiglahan, ng pagpapatibay na mahalaga ang iyong kasiyahan at ng pagtangging maging invisible sa isang mundo na madalas na binabaliwala ang karunungan at kagandahan ng edad. Ang aking panghuli at pinakataos-pusong payo ay ito maging matiyaga at mabait sa iyong sarili. Tinuturuan mong muli ang iyong sarili matapos ang dekada ng pagkondisyon at muling tinutuklas ang isang katawan na nabuhay ng mahaba at kahangahangang buhay. Magkakaroon ng mga araw ng magagandang pagtuklas at mga araw ng pagkadismaya. Pareho itong okay lang. Ang layunin ay hindi perfection. Ito ay presensya. Ang isang mahalagang aral sa buhay na sana ay makuha ninyo sa ating usapan ngayon ay ito, hindi pa huli ang lahat, para isulat muli ang iyong sariling kwento. Napakaraming aspeto ng ating buhay ang maaring pakiramdam na nakaukit na sa bato. Pagdating natin sa ating 60s, ang ating mga karera, ang ating mga pamilya, ang ating mga kasaysayan. Ngunit ang iyong kwento ng kasiyahan, ng kagalakan, ng pagtanggap sa sarili ay hindi pa tapos. Hindi pa tuyo ang tinta. Ang panulat ay nasa iyong kamay pa rin at ikaw ang magsusulat ng susunod na kabanata. Gawin mo itong isang magandang kwento. Lubos kong ikagagalak na marinig ang inyong mga saloobin. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba na nagbabahagi kung alin sa 7 puntong ito ang pinakatumagos sa inyo. Ang iyong kwento ay maaaring ang mismong kailangang mabasa ng ibang tao ngayon. Kung nakita mong mahalaga ang talakayang ito, mangyaring ibahagi ito sa iyong mga kaibigan, iyong mga kapatid na babae, o sino mang babae sa iyong buhay na karapat-dapat marinig ang mensaheng ito. At sa wakas, siguraduhing mag-subscribe para sa mas maraming tapat at nagbibigay kapangyarihang pag-uusap tungkol sa kalusugan ng kababaihan sa bawat yugto ng buhay. Salamat sa iyong oras at tiwala. Maging malusog po kayo.